Breaking news! Barko ng Pilipinas at mga mangingisdang Pilipino muli na naman umano ginipit ng China sa Baudi Masilok sa West Philippine Sea. Samantala, Bureau of Fisheries Aquatic Resources hindi inatrasan ang mga barko ng China. Ito ang ating tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Muli na naman umano iniit ng mga barko ng China ang mga barko ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources sa Baudi Masilok sa West Philippine Sea. Kamakailan lamang 3 barko ng Bureau of Fisheries ang binumba ng tubig ng China Coast Guard habang nasikip na umano ng resupply mission patungo sa lugar ng mga insidenteng ito ay nangyari noong December 10, 2023. Nito lamang February 22, muling sinubukan ng China Coast Guard na harangin ang isang barko ng Pilipinas na isang resupply mission sa Baudi Masilok sa West Philippine Sea. Ayon pa nga umano, may iba pang mga insidente rin na naitala kung saan ang mga barko ng Bureau of Fisheries ay hinarang umano at binantayan ng mga barko ng China. Sa drone footage ng Philippine Coast Guard, nakita ang isang barko ng China Coast Guard at isang Chinese Maritime Militia ang harang sa BRP Dato Sanday sa Baudi Masilok. At ayon pa dito, ang BR Francisco Daguhoy ay isang civil na patrol vessel ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources ay binuntutan ng mga barko ng Chinese Navy sa West Philippine Sea. Ito ay nangyari noong June 12, 2023. Kamakailan lamang inutos umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Coast Guard at sa Bureau of Fisheries na mag-deploy ito ng mga barko para maprotektahan umano ang mga mangingisdang Pilipino sa Baudi Masilok dahil hinaharas umano ito ng mga barko ng China. At ito mga kababayan, hanggang ngayon patuloy po umano na nagpapatrolya ang Philippine Coast Guard at ang barko ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources sa West Philippine Sea sa Baudi Masilok para mapangalagaan umano ang mga mangingisdang Pilipino sa sino man magtangka umano na mangharas sa mga mangingisdang Pilipino. Ang Bureau of Fisheries Aquatic Resources ay namamahagi umano ng mga subsidy oil at mga pagkain para sa mga mangingisdang Pilipino. Kaya napakalaking tulong po ito ang ginagawa ng Bureau of Fisheries na paghatid ng mga tulong, gasolina at mga pagkain para sa mga mangingisdang Pilipino sa Baudi Masilok. Subalit ang mga barko ng China ay sobra talaga sa kanilang panggigipit dito sa West Philippine Sea. Ang Baudi Masilok kasi na ang kinumano ng China na kanila umano mga teritoryo na ang Baudi Masilok. Pero ito mga kababayan, napakalayo po ito sa mga teritoryo ng China. Subalit napakalapit lang umano sa Pilipinas. 240 kilometro lang po ito sa Pilipinas. Samantala sa China ay umabot umano ng 900 kilometro. Kaya walang karapatan ng China na angkinin ang Baudi Masilok dahil napakalayo ito sa kanila. Kinundi na umano ng Philippine Coast Guard ang Bureau of Fisheries Aquatic Resources ang paglagay ng China Coast Guard ng floating barrier sa south portion ng West Philippine Sea. Ang mga barko at bangkang Pilipino ay madalas na ginigiit ng China Coast Guard at iba pa mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas ay patuloy umano na sumusulong ng mga diplomasya at pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa ang mga internasyonal na organisasyon. Ito ay upang ipahayag ang mga paglabag ng China sa mga batas at karagatan at ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Noong 2016 nagkaroon ng arbitration ruling ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague. Nagpahayag umano ng mga isla sa West Philippine Sea ay sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Ang Baudi Masilok na inaangkin umano ng China na kanila umano ito teritoryo at dito umano nagkakaroon madalas na hidwaan at banggaan ng barko ng Pilipinas at barko ng China at mga mangingisdang Pilipino at madalas lamang hinaharas ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas at ang mangingisdang Pilipino. Subalit ang mga barko ng Pilipinas ay hindi umano nagpapatinag at hindi naatrasan ng anuman na hamon ng China. Patuloy pa rin ito sa pagpapatrolya at para mapangalagaan umano ang mga mangingisdang Pilipino at kinahatiran pa ito ng mga supply katulad na lang ng gasolina at mga pagkain. Ang Pilipinas ay nagsagawa umano ng joint patrol kasama at iba pang mga bansa tulad ng Estados Unidos upang magpakita umano ng pagkakaisa at pagtulong sa pagbabantay at pagpapanatili ng seguridad sa West Philippine Sea. Ito ay naglalayon ipakita umano ang determinasyon ng Pilipinas na protektahan ng kanyang teritoryo. Ang Pilipinas ay patuloy na nagpapalakas ng kanyang kapasidad sa pagbabantay at pagpapatrolya sa West Philippine Sea
Ito ay sa pamagitan umano nagpapalakas umano ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy sa pamamagitan ng pagbili umano ng mga modernong barko at eroplano at iba pang mga kagamitan. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, tutulungan umano ang Philippine Navy sa mga modernization program na ito ng Amerika na makabili umano ng submarino at mga jet fighter para umano maprotektahan ang ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea at para mapalakas umano ang pwersa ng Philippine Navy at lalo na ipagtanggol ang ating mga karagatan sa sino man magtangka umano na sakupin ang ilan sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At ayon pa nga dito, ang Pilipinas ay naglulunsad ng mga edukasyon na kampanya at pagpapalaganap ng impormasyon upang ipaalam sa mga mamamayan ang kahalagahan ng West Philippine Sea at mga hakbang na ginagawa ng bansa upang maprotektahan ito. Ito ay upang palawakin ang kaalaman ng mga tao at maging katuwang sila sa pagtatanggol ng teritoryo ng bansa. Mahalaga umano na magpatuloy tayong maging mapagmatyag at magkaisa sa mga hakbang na ginagawa ng Pilipinas upang mapanatili ang soberanya sa West Philippine Sea at pagtutulungan ng bansa ang mga suporta ng mga mamamayan ay mahalaga upang ipagtanggol ang ating mga teritoryo. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon at nito lamang naglabas umano ang pahayag ang bansang China na pinalayas umano ang barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero ayon umano sa Philippine Coast Guard, hindi yun nangyari. Hindi umano pinalayas ang barko ng Pilipinas dahil nanindigan umano ang barko ng Pilipinas na hindi dapat sila umalis sa mga teritoryo ng pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kung meron man dapat umalis umano ay ang mga barko ng China dahil sila ang nakakapasok umano sa West Philippine Sea sa teritoryo ng pag-aari ng Pilipinas. Bakit ba ganito kasi ang bansang China? Halos mga kalapit na bansa nito ay kaaway niya ang nakapalibot sa kanya na bansa. Inaangkinan niya kasi na ilan sa mga teritoryo nito na sakop pa ng mga kalapit nitong bansa. Grabe talaga ang bansang China. Napakagahama naman sa pagdating sa mga teritoryo. Tingnan niyo po ito mga kababayan. Kahit ang Japan umano ay kalaban din ng China kasi inaangkin din umano ng China ang ilan sa mga teritoryo ng Japan. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, nagsampa na umano ng kaso ang Pilipinas sa China dahil umano sa paglason sa mga yaman dagat nito sa West Philippine Sea. Ang paglagay umano ng cyanide ay nakakalason umano. Ito ay alam din umano ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at hindi umano ito palalagpasin na ginawa ng China at pagbabayarin umano ang mga mangingisda ng China na gumamit ng cyanide sa West Philippine Sea. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre hanggang dito na lang ang latest video natin. Maraming salamat po sa iyong pakikinig at panunood. Salamat po at hanggang dito na lang.